Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Luzon, malipayong adlaw Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. Biyernes na naman o di ba kaunting sipag na lamang sa trabaho at paaralan, abot kamay muna muli ang weekend. Sa mga maghahabol naman ng gawain bago matapos ang isa na namang panibagong linggo, mahalagang handa kayo sa anuman ang magiging lagay ng ating panahon. Kaya naman tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, maghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Thank God It's Friday, August 5, 2016. Ako po si Desiree Jonyo. Unahin na natin sa mga commuters na maagang aalis ng bahay para hindi abutan ng traffic kapag nakita mo na yung pagsikat ng araw. Ibig sabihin po niyan, ganap ng 5:40 ng umaga. Ang ating namang sunset yan po ay 24 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. At para bigyan nga tayo ng update hinggil sa ating lagay ng panahon, makakasama natin ng live. Wala pong iba ngayong umaga kundi si Mr. Meno Mendoza, isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magandang umaga po Sir Meno. Unahin na natin ang tanong ng Panahon TV follower na si CJ Soriano. Ipinatatanong niya po, mayroon po bang bagyo na inaasahang papasok sa bansa next week? Dahil po may inaasahan sila na field trip sa susunod na linggo. Una sa lahat, magandang umaga rin Desiree at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa tanong ni CJ, kung may papasok na bagyo sa susunod na linggo, kahit na meron tayong itong ating sama ng panahon na nasa labas natin Pilipinas, mababa ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nga lamang ay posible itong makapagpaulan sa ating bansa sa susunod na linggo. Ayan, CJ, nalaman nga natin na wala namang inaasahan na bagyo na papasok dito sa ating boundary sa susunod na linggo kung kailan gaganapin yung inyong field trip. Gayunman, huwag kalilimutan pa rin na magdala ng payong o mga panangga sa pag-ulan dahil posible pa rin naman na magpaulan ito dahil na rin sa epekto noong hanging habagat. Ito naman po Sir Meno, update naman tayo doon sa sama ng panahon na nasa labas nitong ating boundary. Nakakita po ba natin na may magiging epekto pa ito sa mga susunod na araw? Okay, para naman sa update tungkol sa bagyong ito, sa kasalukuyan, ang ating bagyo na yan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito'y nasa layong 2,680 kilometers sa silangan nga ng Basco, Batanes. At sa kasalukuyan, ito ay isa ng tropical storm na may international name na Omais. At ito naman po kasabay nung pag-iral nitong Intertropical Convergence Zone, nararanasan dito yung bahagyang maalinsangang panahon, partikular na dito sa atin sa Luzon. Inaasahan po ba natin kailan ba yung muling pag-iral nitong hanging habagat na maaari magdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa? Okay, magiging ang epekto ng ating habagat ay mararamdaman natin sa susunod na linggo. Maaring umpisa sa linggo o sa Lunes ay maramdaman na natin ang epekto ng habagat dahilan nga sa magiging hahatakin ito ng ating bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alright, ito naman po Sir Meno, kahapon, dominant weather system natin yung ITCZ, pero ngayon pa lamang nababanggit na natin yung posibleng pag-iral ng habagat dahil na rin dun sa epekto o yung magiging paghatak ng bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Sir Meno, nangyayari po ba na sabay na umiiral yung ITCZ at habagat sa ating bansa? May mga time na posibleng mangyari yung ganun dahilan sa ang ating namang habagat ay umiiral o nakakaapekto dito sa kaldurang bahagi ng bansa at ang ITCZ naman natin ay nakakaapekto lamang dito sa bahagi ng Mindanao. Kaya't posible na mangyari ang mga ganong senaryo. Ito po panghuling katanungan na lamang para sa mga magsisimba ngayong unang Biyernes sa buwan ng Agosto. Ano po bang inaasahan natin na magiging lagay ng panahon?
Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin ang epekto nitong ating intertropical convergence zone dito sa Mindanao, asahan pa rin ang mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dito sa Kabisayaan at gayon na rin sa Mindanao. Samantalang dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon, subalit asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon nga ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At nakasama po natin ngayong Biyernes ng umaga, wala pong iba kundi si Mr. Meno Mendoza ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, simula pa lamang po ito ng ating programa. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.